cutting classes. Hoy! Anong ginagawa nyo dyan? Oh, shoot! Lagot! Katapusan na natin. Takbo! Dahil nag-umpisa na ang face-to-face classes, ay tuturuan ko kayo kung paano mag-cutting. De, joke lang. Ngayon ay pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga dahilan kung bakit nga ba tayo nagka-cutting. Isang reason ko dati, nung bata ako, nahiligan ko manood ng anime at cartoons. Anime na naman. Yes, dati kasi sa TV lang ako nanonood. May isang channel kasi dati na nagpapalabas sila ng mga 3 hanggang 5 episode. Syempre, dahil ganun kadami na episode ang pinapalabas, para sa akin sulit na yon. So dahil gusto ko matutukan yung istorya ng pinapanood ko, hindi ko talaga pinapalagpas. Tumatakas ako sa klase at dumidiretso pa uwi ng bahay. Meron pa nga yung time na abutan ako ng tatay ko. Bakit andito ka? Wala ka bang pasok? Early dismissal daw kami. Nagsinungaling pa ang potik. Kaya sa mga parents dyan, huwag maniniwala agad pag sinabi ng anak nyo yon. Online games. Napakasarap maglaro mga min. Ipaparanas nito kung paano maging malakas. Dito mo din mararanasan yung mga bagay na hindi mo nararanasan sa totoong buhay. Kaya minsan, tinatawag nila itong escape from reality. Yung wala kang jowa sa totoong buhay, pero yung character mo sa online games, magkakajowa. Diba? Dahil medyo na-addict ako sa paglalaro ng online games. Wow, medyo ha. Isa yan sa dahilan kung bakit ako nagka-cutting. Pre, may event daw mamaya. 10 times XP boost daw. Makaka-level up tayo ng mabilis. Tsaka magaganda daw boss drop. Talaga pre, tara cutting tayo. Sayang yun. Oh, sheesh! May event mamaya. Hindi ko pwedeng palagpasin yun. Baka mas lalo sila lalakas kaysa sa akin. At si Jen ay nag-cutting. Dahil wala akong personal computer dati, computer shop ang isang naging takbuhan namin kapag nagka-cutting kami. Bakit mo kinikwento yan? Baka gayahin ng mga bata. Oo nga no, wait, lagyan ko ng ganito. Tilut-tilut-tut. Ang programang ito ay rated SPG. Istriktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. 好啦，冷静一下。Anong pinapanood mo dyan? K-drama? Hindi! Animated short ni Alicia, titled Because of You. May bago kasing game patch, 6.0 version sa... Honkai Impact 3rd? Oo, tara, panoorin natin! Ha! Anyari kay Alicia! Shhh! Tumahimik ka nga. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Wow! Ang ganda! Nakakayak sa ganda! Tara, laruin na natin! Paano ba i-download to? Andyan ang link sa description below. Nakaka-excite ang bagong patch! Eto ba yung may bagong battle pass, bridge, events at bagong Hercher? Oo, si Alicia, Hercher of Human. Honkai Impact 3rd version 6.0! Here I come! Boring. Yes, madali ako maboring dati sa school. Sa isang tulad ko na hindi mahilig mag-aral, mabilis talaga ako maboring. Kaya kahit anong gawin ko para mag-concentrate sa itinuturo ng teacher, wala talagang pumapasok sa utak ko. Ewan ko nga kung may utak talaga ako Gumagawa naman ng paraan yung mga teacher natin para hindi tayo maboring. May mga activity sila na pinapagawa sa atin para lang maging active yung utak natin at mag-focus sa itinuturo nila. Kaya salute sa mga teacher natin dyan, hello po sa inyo. Pero hindi nila kaya yun everyday kasi nakakapagod yun. Imagine, need mo gumawa ng paraan everyday para lang pasayahin yung mga estudyante. Diba?
Dahil nga sa boring at wala naman ako natututunan, napapakating na lang ako. Which is wag nyo tularan mga bata. Meron talagang mga subject na ganun talaga. Boring siya, so kailangan natin tiisin, lalo na kung yung subject na yon ay importante para sa future natin. Hindi marunong magturo yung teacher. Ito ang kadalasang naririnig ko nung college. Wag na tayo pumasok. Wala naman ako natututunan dun sa teacher na yun eh. Kaya nga, hindi na nga marunong magturo, panay absent pa. Sayang lang yung binabayad natin sa school. May point naman sila kasi naranasan ko din yun sa teacher na yun. Nagturo siya sa amin, nakala niya ata mabilis namin maiintindihan yung mga tinuturo niya. Pag hindi namin naintindihan kung ano yung itinuturo niya, ay papagalitan na kami. Alam ko naman na nakakagalit sa part nila na yung itinuturo nila hindi kaagad namin na ilalagay sa utak namin. In my opinion lang, may mga taong slow learner talaga na need kailangan pa ulit-ulit maituro hanggang sa matuto. Habang tumatagal, paunti ng paunti yung estudyante na pumapasok sa klase niya hanggang sa nagkaroon ng petition para paalisin yung teacher na yun sa school. Mahilig ba kayo pumunta sa park or sa mga mall? May barkada ako nung elementary na mahilig sila mag-cutting classes. One time, sinama nila ako kasi pupunta daw sila sa town at maggala sa park. Dati, pag naririnig ko yung salitang park, napapangiti ako. Kasi, di ba, sa park may bike, may siso, may slide, at iba't iba pang masasayang gawin. So, habang nasa Operation Takas kami, ay nagulat ako. Itong mga kasama ko, may mga dalang tools. Potek! Yun pala, gagabitin nila pang tanggal sa mga alambre na nilagay ng mga guard sa nabutas na fence. Pag may nabutas kasi na fence, hinaharangan ulit yun ng mga guard. After namin tanggalin yung mga alambre, ay dali-dali kami sumakay sa jeep para pumunta sa town. So, sa mga magulang dyan, ipasyal nyo yung mga anak nyo tuwing weekend para hindi nila maisipan mag-cutting. Nung high school days namin, nahuli ko sila Pinya at Mac na may masamang binabalak. Uy, saan kayo pupunta? Magkakating kami. Saan yung mga bag nyo? Iniwan namin sa tambayan. Uy, sama ako. Punta kayo sa baba. Ihagis ko yung bag ko. Hinagis ko yung bag ko sa kanila Pinya dahil malapit na ang time. Kapag nakita ng mga teacher na nakabag akong umalis, siguradong magtataka siya. Dali-dali kaming tumakbo papunta sa gate dahil once na close na yun, hindi ka na makakalabas. Ops. Saan kayo pupunta? Ano po, bibili lang ng cotton band. Sige, bilisan nyo At hindi na sila bumalik. So, ayun mga boyu, thank you sa panonood. Wag na wag nyong gagayahin tong mga mokong na to. Ayusin nyo yung pag-aaral nyo, lalo na kung pera ng magulang nyo yung pinang-aaral nyo. Alright, bye-bye. Shout out